What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagbabagang balita. Korte na mismo ang nagsabi mga kababayan na ito ang pinakakurap na budget na ginawa sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Na noong chinek at binasa nga ng mga judges ng SC, sinabing maraming milagro. Di umano ang nasabing dokumento, no? Dagdag pa na magpahanggang ngayon, wala pa rin itong enrolled bill dito sa panukalang pondo ng 2025 national budget. Grabe naman talaga. Nasaan na kaya itong enrolled bill mga kababayan? Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, magandang balita na marami sa taong bayan no ang interesado dito sa usapin ng BICAM o ang 2025 national budget ng bansang Pilipinas sapagkat hindi payag ang majority no na ganun-ganun na lamang ang gagawin ng mga bangag na pwedeng kurakutin. Lalo sila na lang tatakpanan pa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Correct. And also, in connection doon sa napapag-usapan, there is also no truth doon sa sinasabing yung petisyon questioning the constitutionality of the 2025 budget is meant to destabilize the government. No, never. Because the fact that we went to the Supreme Court is a clear manifestation that we recognize that the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. We recognize the supremacy of the Constitution. Walang destabilizer na kikilala sa ating saligang batas. Walang destabilizer ang pupunta sa Korte Suprema para idulog ang kanilang hinaing. At yan, eksakto ang ginawa namin ni Kong Sid at kasama yung mga petitioner. Kami ay dumulog sa Korte Suprema dahil kami naniniwala na buhay ang ating saligang batas. Very good And that point. Thank you, Attorney Vic. Yes, proceed. the last and only recourse because nagkamali ngayong Kongreso, then napirma na ng Presidente. The last and only recourse is to go to the Supreme Court. So we respect the rule of law. Oh, klaro yun. Because that's the last and only recourse. Kukuha tayo ng ruling, adjudication ng Supreme Court. We request na i-unconstitutional kasi ang dami talaga nakitang mali. And now, sabi ko nga, as the days go on, ang dami nang nakakita. Now, is getting crystal clear that ang dami na nagsasabi, even former senators, former justice na nagsabi na this is the most corrupt budget ever passed. At saka kung sila, dalawang former Senate President na nagsalita. Yes. Dalawang former Senate President ho. At dalawang former senators na fortunately for us are aligned with the administration. Kasama nila ito, nagsasabi na talagang may mali dito sa Bicameral Conference Committee report. And I think it is also telling that a former Senate President ang nagsalita that this is the most corrupt budget that he has ever seen. That says a lot, really, no? Oo. And, yun nga, talagang pinagpapasalamat natin because it all started here when you started that discussion. And now, more people and prominent figures in national politics are speaking up already. So, do you think, Attorney Vic and Congressman, may mga susunod pa na magpa-file ng petition based on this? On the reaction, what do you think? I hope. Kasi itong usapin nito, hindi lamang confined sa mga unang nag-file ng petition katulad namin ni Kong Sid. Lahat ng Pilipino dapat kasali sa usapin ito dahil pera nyo ito. At yung mga, of course, bashers will always be bashers and haters will be haters. But do not hate the messengers. Kagaya namin, kami ay tumutulong. Ang pananaw namin, ito ang ambag namin sa nation building. Ituwid yung napakamaling at maanumalyang pagkakamali. Magalit kayo kung sino yung nag-akda nitong tinuruan ako kanina ni Kong Bebot kung sino ang nag-akda nitong tinatawag natin sa ilalim ng Revised Penal Code na falsification of legislative document. Diyan kayo magalit, hindi sa amin. Amin yan tinutuwid yung pagkakamali. Attorney, I think, matanong lang kasi ako, hindi ako abogado. Ano ba ang kailan ba natin i-expect na sasagot yung Supreme Court yan? Kasi sa comment section din natin, maraming mga nagtatanong kung ano ba, kailan natin hihintayin yung sagot ng Supreme Court, ano ba magiging next move. Marami ang nag-aabang sa magiging sagot ng Korte Suprema. Well, I hope they will find yung sense of urgency dahil budget ang pinag-uusapan dito at nakakatakot naman na gastusin yung pera at mapunta sa hindi dapat puntahan. At budget ito, marunong mag-budget yung ating mga miyembro ng Korte Suprema dahil I'm sure lahat ng dumaan sa Korte Suprema ni minsan ay hindi ho nagpasayan ng blankong panukalang budget kahit isang patlang. Walang blanko yan. Because they know, even 1 centavo, pag nagblanko ka, delikado ka, makakasuhan ka. Tama ba ako, Speaker Bebot? Tama po yun. Dahil they're very familiar. Every year, nagpapas ng budget lahat eh. Alam nila, and I like to take this opportunity dahil nga, ultimo yung mga sangguniang barangay, mga kababayan, they know how to pass Correct. a legal and proper budget. Yung mga kaibigan nating municipal councilors, city councilors, provincial board members,
Even yung lagi kong halimbawa, yung ating mga kaibigang driver na miyembro ng Tricycle Operators Drivers Association, yung ating mga kaibigang miyembro at driver ng Jeepney Operators Drivers Association, mas maliit di hamak yung perang kanilang pinapangasiwalaan. Pero hindi ka pwedeng gumastos dyan ng blanco. Mag-aaway kayo ng mga miyembro mo. Sisingilin ka niyan. They will demand for transparency and accountability. Tama ka dyan, Attorney Vic. Actually, kahit tayo nga, we are very meticulous sometimes, even sa minutes lang ng meeting, yung mga question or hindi sakto na mga phrases and wordings. And I remember your story, Congressman Sid, when you were going around the city, na some barangay officials actually mentioned to you, na even sa kanilang level, Yes, yung mga barangay officials, nung nagmi-meeting kami, sinasabi talaga nila, sir, kami nga, mga magbarangay budget kami, grabe ang hearing, grabe yung committee report namin, iniisa-isa pa namin, to the last centavo. Alam mo, yun yung sa barangay. Yung latest feedback ko naman, I used to be in the banking sector before I joined politics. Yung mga kasama ko nung araw ng mga banker, na nagko-communicate sa akin ngayon, kasi most of them are assisting, yung mga may malasakit sa bayan, they are assisting small co-ops, small, medium cooperatives. Napag-uusapan na rin sa mga kooperatiba kasi the cooperatives are very strict with their budget because they are talking of co-op members' money. They have depositors, co-op depositors' money. Ito, taxpayers' money. Dapat extra careful tayo. Hindi pwedeng blanco diyan. correct. And for sure, Congressman Debot, you've also had this experience shared with you from your constituents. Oo. Kaya lang, alam mo, Tama, no, mga kababayan, kayo po ba palalampasin nyo na madaling manakaw ang bilyong pondo na galing sa kaban ng bayan? Huwag na huwag tayong papayag doon, mga kababayan. Kaya patuloy na naghihirap ang bansa dahil sa pagiging walang pakialam natin sa mga ganitong usapin. Kaya tama lamang nakalampagin ang gobyerno sa mga maling ginagawa nila. Worried ako. Dahil sa nangyayaring ito, napapanood na maraming tao. Ano? Huwag nyo lang gayahin na maggawa rin kayo ng bycam dyan sa na blanco. Actually, that's a dyan good sa point. barangay, mag-bycam pa kayo. Sa munisipyo, mag-bycam kayo, di ba? Pwede palang blanco. Tapos gagawin blanco. Bad example. It's like also, if I may Go ahead, interject, Atty. para kung kayong bumili ng isang property, hindi kayo papayag na i-issuehan kayo ng titulong blanco. Kahit original yung titulo ninyo, pag blanco hindi ka papayag. Paano mo lalagyan ng muhon yung ari-arian mo? Paano mo malalaman yung meets and bounds, yung technical description ng property mo? So kahit authentic yung titulong kinuha mo, pag blanco, isosoli mo yun sa developer o yung nagbenta sa iyo ng property because you will not take a blank TCT or condominium certificate of title. You will always demand for the technical description. Tama. Yes, Kung Bebot, may idadagdag ka? Kung? Wala, naalala ko lang. Yung sinasabi ni Attorney Vic na blanco nga yung titulo. Sabi ko po siya, baka mamaya, pati marriage certificate blanco rin. Pero original. Maganda. No, ikaw na mag-fill up. So yun nga, no, maraming nag-aabang talaga, Attorney and Congressman Sid, on the development of this particular petition. And we hope that people will continue to talk about this particular matter. So from this day moving forward, Attorney Vic, what can we expect from you and Kong Sid? Ano ba mga next steps natin? Do we continue to educate while waiting for the resolution or the discussion dito from the Supreme Court? Congressman Sid. Of course, nandun yung ating official arguments, yung ating data, yung figures na pinadala. In the meantime, it's really good to have the people informed, to keep the people informed. Because this is your money. Yun na, every day, whatever we do, kada galaw natin, sasakay ka ng tricycle, bibili ka ng mantika, bibili ka ng asukal, punta ka sa grocery, bubuhos ka ng gasolina, you are paying VAT kada galaw. So, every movement mo, nagbabayad ka ng taxes. We owe it to the people to explain how their money is being spent and how the people's budget is being deliberated. It is very, very important. This is not an ordinary matter. Thank you, Kong Sid. Attorney Vic, are you confident that the Supreme Court will grant this petition? I'm confident simply because Supreme Court people, they know how to pass the proper budget. Year in, year out, they also submit their own budget. And they know for a fact that they cannot submit a budget proposal that contains a blank on it. Not one, not two, especially not 28 blanks. Kaya kami confident, talagang telling yun eh. And yung sinasabi, yung GAA, walang blanco, wala naman nagsabing may blanco yung GAA. But you have to be mindful that the GAA is nothing but a fruit of a very poisonous legislative process. Yun yung ating sinusubukang gamutin sa tulong ng korte. And we will leave it to the court how they will appreciate it. But as to the level of confidence, I am confident simply because Supreme Court justices, the court administrator, they know
how to pass the proper budget, and they defend their budget too. Correct. Thank you very much, Attorney Vic. Yes, Congressman. No, in addition to sinasabi ni Attorney Vic, kung confident na aaktuhan ng Supreme Court, sa tingin ko naman, kung merits lang titignan doon sa kaso, medyo papasa rin talaga. At sa tingin ko rin, dahil nga ito ay napag-uusapan na ng maraming tao, dadami pa rin ang magpa-file ng action, legal action, sa korte. Will that be helpful, Congressman Bebo? Yes, dahil makikita ng Supreme Court na may demand ng hustisya. Hindi lang sa isang grupo, kundi sa maraming tao. Tama, huwag tayong patatahimik hanggat walang mananagot, no, dito sa usapin ng BICAM. Na dapat kung sino man namang nag-falsify sa dokumentong yan, sa loob ng Kongreso, dapat managot. Congressman, Attorney, balikan ko lang ito kasi napag-uusapan I think parating na may mention, so gusto din natin na maintindihan din ulit ng ating mga kababayan. Ano ba itong tinatawag nating enrolled bill? And nakatanggap na po ba kayo ng copy or nakita nyo na ba yung copy ng enrolled bill na ito? Yes, Congressman Sid. actually, yung enrolled bill is the product of the Bicameral Conference Committee report. Sa mga experience na sa budgeting, meron kaming tinatawag na faithful copy. Dalawa ang faithful copy yan Faithful copy from NEP to GAB. Kinokopya lang yan halos Xerox copy yung ano yung i-propose ng executive. Gawin mong GAB, kinokopya yon. Faithful copy. Another faithful copy is from Bicam report. Kung ano yung Bicam report, iyon talaga i-reflect mo doon sa enrolled bill. I think Daan ka muna ng plenary. yes. After kasi ratified mo na. Ratified. After na ratified ng plenary, papasok yun sa enrolled bill. Yung enrolled bill na yan, yun yung papadala na sa pipirmahan. Magpapabalakan yan, papirmahan, then yun na yung gagawing GAA. Correct. So, I think you've raised this question already before, Congressman Sid. May copy na ba kayo? Nakita niyo na ba yung buong enrolled bill? Actually, I heard na from the Senate na humihingi, from the House may humihingi. Parang hindi pa talaga nakakuha ng kopya ng enrolled bill. Yung binigay sa kanila yung Bicam report. Okay. But from previous experience nyo dyan sa Congress, how soon ba na lalabas itong copy ng enrolled bill? Is it easily available to the members of the, Alam mo, of the Congress? kung wala namang problema, walang tinatago, available ka agad yan Kaya lang ngayon, nakailang sulat na rin ako, requesting officially for a copy of the enrolled bill. Hanggang ngayon, wala pang binibigay sa opisina. Kung Bebot, bakit ba mahalaga na makita natin yung May copy tinatago ng enrolled nga. bill? Simply compare the Bicam report and the enrolled bill. Doon mo makita yung milagro, yung magician. Yung Okay. magic pala. So that's a crucial document na pwede nating ma-review. Tama ba ako? Oo, Attorney? kasi hindi inosenteng dokumento yun. At kagaya nga ngayon, meron ng petition, may evidentiary value yun. It could help single out kung sino yung nakialam dyan sa paglagay ng mga halaga na daang bilyong piso sa mga blanco. Kaya nga yan, merong tinatawag na crime against public interest. Ito yung falsification of legislative document. Kailangan makita natin, correct me if I'm wrong, these two veteran legislators, yung Bicameral Conference Committee final report, ratified, signed, and approved by the both chamber, yan, wala nang pwedeng gawin dyan kung hindi gawing enrolled bill, yung tatataka na lamang at iimprenta na lang. Tama ho? Iimprenta na lang yan. Hindi pwede nang magdagdag bawas Yes, yan. the only correction you could make is you have to go back to the plenary. Babalik ka sa plenary. Hindi na bumalik sa plenary. I-fill up na lang nila. Before we also forget, yung sinasabi na yung ginawa daw paglalagay ng mga halaga is a simple ministerial, clerical, grammatical, or printing errors na pwedeng pakialaman ng mga technical working group. Kawawa naman yung mga mararangal at desente at honest na empleyado ng House at ng Senado na napapabilang dyan sa technical working group or technical working staff. Mukhang sila yung ilalaglag. Kaya hindi natin dapat pahintulutan. Sakto ka dyan, Attorney Vic, no? Nami-mention nga na itong mga katagang authorized naman ang technical staff to do the necessary corrections. So, yun, I think that's a very good point also Saka to raise matagal because tayo sa legally. gobyerno. Matagal-tagal naman tayong lahat sa gobyerno. The technical staff will be afraid to act kung walang direksyon o walang instruction yan kung sinong boss niya. Especially yung amount involved. Correct. Hundreds of billions of pesos. Hindi ito isang sentimo, daang bilyon. Tsaka sinasabi nila, pwede mag-correct grammatical, typographical. Kung blanco, anong grammar ang i-correct mo dyan? Anong typographical error dyan kung blanco? Wala. Correct. So, it involves an exercise of discretion kung sino man ang maglalagay ng halaga ron. Hindi grammatical, hindi clerical, hindi spelling, hindi
Hindi printing error yun. Yun nga, tayo nga, maalala ko lang yung experience. Nagkakagulo nga tayo pag, alam mo yun, may discrepancy sa amount ng GCash natin na wala bigla yung mga amount. How much more? Oo. That was a national fiasco, no? Nung nagka-error yung GCash. How much more? Ito, national budget. Hindi tayo sigurado dun sa figures. Congressman, balikan ko lang yung sa enrolled bill. Since you do not have the copy and you've been asking for it, what could be parang the remedy or saan ba tayo pwedeng lumapit? The lawyers can answer that. Attorney Vic. So, sa Supreme Court, pag hindi pa rin sila nagpe-presenta, ordinarily, the court will issue a subpoena na ilabas yung missing document that will prove or disprove the argument presented before them. And when we do a little reverse engineering for the benefit of our viewers, dahil maganda ito na ultimo ordinaryong tao na aking nakakasalubong, they are now talking about the budget na seemingly ay reserved sa mga mambabatas. Ating pag-usapan yan, malalim yan, iwan natin yan sa mga senador at kongresista. But ngayon, mulat ang tao at naiangat natin yung level ng diskurso, pinag-uusapan na yung budget. And I think we are duty-bound to try to simplify as much as possible yung usaping budget na ito dahil involved na ang kahit na sinong Pilipino, nakakaintindi ka man ng budgeting o ordinaryo ka man. So tama akong sabihin na from GAA, hindi siya magiging GAA kung hindi pinirmahan. Dahil kung hindi pinirmahan, mananatili siyang GAB, yung General Appropriations Bill, na ang pinagmulan ay yung Enrolled Bill, na ang pinagmulan na hindi mo na pwedeng galawin ay yung Bicameral Conference Committee report that was ratified, approved, signed, and filed at the House Bills and Index Surveys. Kaya siya nagiging enrolled. Para makita lang ng ating mga kababayan yung proseso. Yes, Congressman Sid, may gusto kayo dagdag? Ikaw, Mebot. Nag-iisip ako dahil meron nang naglabas ng mga depensa, no? Iba't iba. Merong nagsasabi, nagbabanggit ng Enrolled Bill Doctrine. Ngayon, para ma-invoke mo yung Enrolled Bill Doctrine, siguro kailangan tignan natin yung Enrolled Bill. Wala Ayaw nilang ilabas. So, paano mo ngayon malalaman na ito yung Enrolled Bill? Gusto lang natin linawin, baka ma-confuse yung mga kakatune in lang. Ang may blankong items pa din, yung bicameral report na kino-question natin. Pero napag-usapan lang natin itong enrolled bill, kung bakit ito mahalaga, dahil ika nga ni Kong Sid, once we have that copy, we can validate kung may nangyari ngang pagbabago sa figures from bicam report to the enrolled bill. Okay. Para klaro yun. Ang Pilipinas, we will, picking up from the point ni Attorney Vic, no, may question tayo Kaya tayo nag-uusap, kaya tayo nandito. At ang gusto naman talaga natin, at para maintindihan ng lahat, gusto nating malinawan, magbigyan ng sagot yung mga lehitimong tanong natin, lalong-lalo na dito sa pera ng taong bayan. I think that should be understood by our listeners and viewers. Ba't ba tayo natin to inuulit at ina-assert na itong issue na to? Bago ko lang i-wrap up yung usapin sa may mga side topics tayo, is there anything else that you wish to add? What can we expect from this day moving forward? Of course, we will wait for the action from the Supreme Court, no? But in the meantime, we will keep the people informed kung whatever updates that we have. It's very good that former Speaker Bebot here already wrote the House requesting for that copy of that enrolled bill. As a former Speaker, I think dapat pakinggan siya. Please let us know, Kong, and then we'll be happy to discuss that here. Pag meron. But that's a public document naman, Kong, di ba? Oo, public document. So yeah, we look forward to seeing that copy also. No, Attorney Vic. Yeah, basta tuloy-tuloy lang tayo sapagkat sinabi nga ni Pangulong Duterte nung una nating itong inilahad, I think that was January 18, na obligasyon ng bawat Pilipino na makakakita nung nakita initially ni Congressman Sid Ungam na ipagbigay alam sa sambayan ng Pilipino na ganito ang ginagawang pagsasalaula sa proseso ng pagpasa ng budget at hindi pagkilala sa ating saligang batas at hindi ito nararapat. At isang malaking kasalanan na nakita mo na hindi ka nagsalita at nagmimistulang wala kang nakita at wala kang naririnig. Kaya tayo umabot dito sapagkat ito ay isang lehitimong usaping panlipunan na dapat pinag-uusapan at dapat talaga ay may katumbas na transparency and accountability. Again, ang involved ho rito ay 6.325 trillion pesos na pera ng bawat Pilipino. Thank you, Attorney Vic, Congressman Sid and Congressman Bebot. Balikan ko lang, naalala ko lang, baka gusto nyo magbigay ng komento or clarification, Congressman Sid. Ito nga, one member of, I think, the Young Guns ng House of the Representatives actually made a statement na ito ngang expose na to, itong pag-question natin sa constitutionality ng GAA, is just a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion fund previously allocated to the Office of the Vice President. So, dinrag na naman ang Office of the Vice President, Congressman Sid. Natanong na rin yan sa akin in one of the interviews. Dalawang interview na gusto daw namin mag-reenacted budget para maibalik yung
yung funds ng OVP at saka yung gimension pa yung confidential fund daw. Pag mag-reenacted budget, MOOE lang yan. At saka ang mag-reenact na budget yung 2024. Please be reminded and please review the budget of 2024. Walang confidential fund CBP. 2022 at saka 2023. Pag 24 tinanggal na eh. So imposible yun babalik. So, iklaro lang natin. At saka MOOE lang ang not only for OVP, but for all the agencies of the government. Congressman, what you're saying is, sa 2024, zero budget na ang OVP sa confidential funds eh. Yes, Tama ba? zero. So, pagka na-reenact, babalik lang sa zero. So, wala Zero talagang lang. madadagdag Wala, at may babalik. wala. At imposible din talaga na magdadagdag pa ng budget doon kung nag-reenact. Oh, wala. Tama ba, Congressman? Wala. At least klaro. So, Attorney Rico Oh, Julan po. tama sila dahil MOE lang. Wala kang pwedeng pakialaman dyan. And the MOE is precisely to guarantee that the government will not shut down in its operation. Tuloy-tuloy yan. Kung tatrabaho pa rin yung ating mga kawani sa gobyerno. Apparently, that statement is very irresponsible at halatang hindi pinag-aralan. Would you like to expound on that, Com? Kasi paano mo sasabihin na gusto lang natin na ibalik yung 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 OVP budget. yung confidential fund. Eh, wala naman doon sa 2024 wala. budget. Wala. Zero. So, kung ibabalik mo yun, edi zero ulit ang pag-uusapan natin. Do you think, Kong, an attorney, that was just also a deliberate way to just to drag the office of the Vice President again into this matter? Hindi. Pagka wala ka nang masabing iba, kung ano-ano na lang yung may isip mo, at yung nasasabihin mong rason. Correct. They are actually Iba to sa deflecting the Duterte, reality. ganun mga bangag eh. Sinasabi politics, ang dami nang sinasabi OVP. Diversion. Answer the real issue. Ay, yung aming main point dito, blanco, 28 blanks in that bicameral conference committee report. Ngayon, ang kasunod, hinahanap namin yung enrolled bill. Nasaan na? Hashtag nasaan ang enrolled bill? At yun na nga mga kababayan, narinig natin ito panibagong update dito sa usapin ng BICAM. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan, ingat and God bless.